So eto, mga sangke, kaabang-abang po ito ngayon kasi mukhang magkakaroon na po ng hatol sa impeachment complaint laban po kay Vice President Sara Duterte. Alright, sa kabila po ng ingay ng mundo ngayon dahil po sa tigmaan, mga sangkay, pag-usapan po muna natin ngayon itong ganap, no? Tungkol po dito sa impeachment complaint laban po kay Vice President Sara Duterte. Kasi, nag-umpisa na po ang pagdinig. So, sa madaling sabi, mga sangkay, umuusad na. At magkakaalaman na kung ano po ang mangyayari, ano po ang magiging kahihinatnan ng ating Vice Presidente. Okay? Bago natin pag-usapan yan, mga sangkay, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, guys, tayo po ay road to 2 million subscribers na. Yan po, padami po tayo ng padami. Kaya naman, ano pang hinihintay mo? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Eto na, mga sangkay. So, ayon sa report, pagdinig sa impeachment complaints versus VP Sara, nagsimula na ngayon, mga sangkay. Ayan, nagsimula na ang pagdinig ng House Committee on Justice sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ngayon. So, dito na magkakaalaman kung ano ang magiging future ng ating Vice Presidente. Ano ba? Makakatakbo pa ba siya sa pagka-presidente sa 2028? Effective ba ang kanyang pagdideklara ng maaga, mga sangkay, sa pagka-pangulo? Kasi yun, mga sangkay, bakit ang aga po ng kanyang declaration for running for president ay dahil po para po maging babala sa lahat ng mga kongresista na kapag ako tinuluyan ninyo, tutuluyan ko rin kayo pag ako nakaupo. Yun po yun, mga sangkay. So ngayon, magkakaalaman kung marami na ba ang takot kay VP Sara dan sa loob ng Kongreso. Ngayon, sabi po ng Speaker ng House, dahil nagsimula na nga po ito, tiniyak ni House Speaker Bogie D ang pagiging patas ng Kamara sa proseso kaugnay sa verified impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Kasunod ng pagdinig ng House Committee on Justice ngayong Lunes. So, ayan na. Magkakaalaman na talaga. Sabi po ni Speaker, every elected official, including the Vice President, deserves fairness, due process, and the presumption that allegations must be examined carefully and judicially. Ayan ha. Sinabi po dito, mga sangkay, ng kumbaga, ang ano na to, ang magiging pagdinig magiging patas, may due process, presumption, na ang allegations, mga sangkay, must be examined carefully and judiciously. At the same time, complaints who have invoked a constitutional mechanism are entitled to have their filings addressed in accordance with the law. So, sa madaling sabi, magiging tama at patas ang pagdinig nito. Pero ang inaabangan ko dito, mga sangkay, yung botohan na Kapag ito ba ay pasok sa kanilang paningin na dapat ma-impeach si VP Sara. Kasi ang pagkakaalam ko, marami na pong takot ngayon ng mga kongresista. Sana mali ako, mga sangkay, no? Sana mali ako. Pero ayun na nga po, may mga lumalabas po na report na marami na daw pong takot ng mga kongresista kay VP Sara simula po nung
nag-declare siya na tatakbo siya, no? For president. Ngayon, mga sangkay, ito ang sinabi po ni Representative Luistro kasi siya po yung chairman dito eh. Sabi dito, ito ang binigyang diin ni House Justice Committee Chairman Representative Luistro sa pagsisimula ng pagdinig ng committee sa impeachment complaints laban kay VP Sara. Aniya, pagwawasto ito sa mga nagpapakalat na recycled ang mga akusasyon sa bise at ibinasura na umano ito ng Korte Suprema. Okay? Let us correct that firmly and factually. The Supreme Court did not rule the merits of the allegations. Oy, may punto dito mga sangkay. It did not conduct a trial. It did not weigh evidence. And it did not absolve anyone of wrongdoing sa ad ni Luistro. Sabi niya mga sangkay, i-correct natin to ng maayos. Ang Supreme Court, naalala nyo, binasura ng Supreme Court ang naunang impeachment complaint laban kay VP Sara kahit hindi dapat mangingialam ang Supreme Court doon kasi hanggang sa Senado lang dapat yan. Pero sabi niya, tandaan natin na ang Supreme Court ay nagdesisyon hindi dahil sa, sabi dito, the Supreme Court did not rule on the merits of the allegations. It did not conduct, hindi daw po nag-conduct ng trial, wala daw pong naipasang mga ebidensya. So, eto mga sangka, inaayos sila yung proseso. Nang sa ganun, wala na pong masabi ang Supreme Court kapag nakarating ito sa Senado. Its ruling was limited to constitutional one-year bar rule. And it emphasized that it did not absolve the Vice President from any of the charges. Dagdag pa niya. Walang nabukaykay, walang ebidensyang nailatag mga sangkay. Ay sabi dito, impeachment is a constitutional process, not a social media contest. Hindi hashtag ang magpapasya dito. Hindi memes ang maghahatol. Hindi ito paramihan ng likes. Correct. Hindi paramihan ng views. Kung ano po mga sangkay yung magiging desisyon nila dito hanggang sa Senado, yun po mga sangkay yung magiging hatol, hindi po yung kung anong sinisigaw ng mga trolls sa social media. Okay? Ngayon nga mga sangkay, may umatras na po na impeachment complaint. Okay? Sabi dito, formal nang binawi ang impeachment complaint, inaprubahan ng House Committee on Justice ang pagbawi ng Tindig Pilipinas sa ikalawang impeachment complaint na inihain nila laban kay Sara. Nauna nang sinabi ng grupo na susuportahan na lang nila ang ikatlong impeachment complaint na halos pareho raw ang nilalaman ng kanilang reklamo. Ba't kasi dumami, no? Tapos pare-parehas lang naman pala. Ang bihira. Kasabay nito, inatras na rin ng mamamayang Liberal Party List, Representative Laila de Lima at Akbayan Party List Percy Sendenya ang pag-endorso ng naturang complaint. So, ayan, mga sangkay. So, mag-focus sila sa isang impeachment complaint. Doon sila tututok. Kung parehas lang naman ang nilalaman, bakit pa kailangan ng doble-doble, di ba? Diyan nga po sila nadali last time, di ba? Mga sangkay, sa proseso. So, ngayon, tama lang na isaayos nila ang lahat nang sa ganun, pagdating po sa Senado, wala na po silang sabit, wala na po silang magiging problema. Pero ayun na nga po mga sangkay, ngayon ay mag-uumpisa na ang hatol kay VP Sara kung ano ang magiging kapalaran niya. Okay? Makakatakbo ba siya sa pagkapangulo sa 2028? Pero may tanong lang ako, what if matuluyan si VP Sara, no? Ma-convict si VP Sara sa impeachment na ito. Siyempre, kapag natalo si VP Sara dito, automatic, ang masama pong mangyayari dyan, hindi na po siya makakatakbo to any position in the government. Kahit kapitan ata, mayor, congressman,
senador, governor, hindi na po. So mga sangkay, dito talaga ang magiging crucial nito sa Senado eh. Kung hindi si VP Sara makakatakbo, sinong papalit? Diba? Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Tingin nyo ba kailangan ma-impeach talaga si VP Sara? Meron tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.